Hello Global Family, welcome to our podcast for today. And ang topic natin is called Learning to Say No. In 1 Corinthians chapter 6, the Bible says, "You say I'm allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything." Alam nyo, naniniwala ako that choices in our life will determine our victory in our future. Sabi nga nila, our life is a product of our choices. Ibig sabihin, our life is a product of our yes and our no. One wrong choice could ruin your life, but one right choice could actually bless your life. Naniniwala ako na yung choice na yan, or our decision to choose something, is actually one of the most beautiful gift na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung iisipin po ninyo, in almost anything, we have a choice. May choice ka kung ano ang kakainin mo, may choice ka kung ano ang susuotin mo, may choice ka nga kung magsisipilyo ka ba o hindi. And even in our life decision, katulad ng career, life partner, education, isang blessing siguro na hindi tinanggal ng Panginoon yung abilidad nating mamili. Yun nga lang, pag tayo ay nagkamali sa ating mga naging pagpili, ay nagre-resulta po ito ng mga consequences sa ating buhay. Katulad po ng ating mga unang magulang na si Adam and Eve, yung kanilang maling desisyon o maling choice ay naghatid po ng kamatayan at kasalanan sa bawat isa sa atin. That's why kung ang ating desisyon at ang ating choice ay may malaking epekto sa ating buhay, naniniwala ako na napakahalaga na meron po tayong mga boundary. Yung mga boundary po kasi na yan sa ating buhay ang magdedetermine at magdedefine kung sino ka. Yan din po ang magdedefine ng ating identity. Kailangan natin ng boundary line. Yung boundary line na yan ang magsasaad ano ang ating pinapaniwalaan, ano ang ating binavalue, saan tayo mahusay o magaling. Kumbaga, kapag may boundary line, yan yung magdedetermine, ito ako at ito yung hindi ako. Yung boundary ang magdedetermine saan ka magsisimula at saan ka magtatapos. Yung boundary din ang magdedetermine kung ano yung responsibility mo at hindi mo responsibility. Kailangan lang tama at maganda ang ating boundary. Kasi yung mga great boundaries na yan ay naghahatid ng great blessing sa ating buhay. Pag naging tama po yung ating boundary at nakakapagsabi tayo ng yes sa tamang bagay at no dun sa mga maling bagay, yung mga boundaries na yan ang mag-activate ng mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. Yan din pong boundary na yan ang magpopromote at magbibigay sa atin ng totoo at panghabang buhay na kalayaan. In fact, kung iisipin po ninyo at titignan po ninyo ang Biblia, si Lord naman talaga ang kauna-unahang boundary setter. Kung titignan niyo po ang creation is actually a picture of a boundary. Diba? Sabi ng Bible sa Genesis, the earth was without form and without shape. Kumbaga, ang mundo before the Lord is chaotic. And a life of chaos is very possible kapag hindi tayo nag-set ng boundary. So anong ginawa ng Panginoon? Nung siya po ay nagsalita, nag-set siya ng boundary between light and dark. Nag-set siya ng boundary kung ano yung basa at ano yung tuyo. Maging sa ating human sexuality, nagbigay ang Diyos ng boundary between male and female. In fact, si Adam and Eve, nung nilagay niya dun sa Garden of Eden, yung Garden of Eden meron din pong boundary. Hanggang sa ating 10 Commandments. Naniniwala ko na yung 10 Commandments na yan is actually a boundary too. Doon sa 10 Commandments nakasaad, ito yung pwede at hindi pwede. Sabi ng 10 Commandments, thou shall not murder. You shall not commit adultery. You should honor your parents. Ibig sabihin, boundary pong lahat ng yan. And even God, in essence, if you think about it, is actually put some boundary on Himself nung binigyan niya po tayo ng free will. Now, let me just clarify. Ang Diyos natin ay powerful. At ang kanyang power is infinite. Pero tignan nyo, kahit infinite ang kapangyarihan ng Panginoon, binigyan niya po tayo ng kapangyarihan na mamili. God has a choice not to give us a choice, but He set a boundary for Himself in essence, at sinabi niya, let these people, you and I, must have a choice. Ibig sabihin, there are things because of that choice, because of that boundary, there are things that I can do, and there are things that I'm not designed to do. Dahil nag-set si Lord ng boundary eh. Kumbaga, meron ka mang kakayanang mag-cheat, may kakayanan ka mang mandaya, pero hindi mo yun gagawin kasi nag-set ng boundary ang Lord kung ano yung pwede at ano yung mga bagay na designed for us to do. Napakahalaga ho niyan kasi ang bahay na walang bakuran
ang buhay na walang boundary, kahit yung mga blessing, tatagas, mawawala sa atin. Kumbaga, yung boundary, hindi niya lang wini-withhold ang intruder, hindi niya lang pinipigilan ang curse, kundi pinipigilan din niyang lumabas yung mga pagpapala sa ating buhay. For example, in creation pa rin, nung nilikha ng Diyos ang Garden of Eden at nilikha ng Diyos ang tao, isang instruction na napakahalaga ang binitawan po ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Ang sabi niya, the Lord commanded the man. Ang sabi ni Lord, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree, boundary. You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from this, kung kakainin nyo itong ipinagbabawal, you will certainly die. Now notice nag-set ang Lord ng boundary. Pwede nyong kainin ng lahat, pero wag lang ito. Notice na hindi sinabi ng Lord na kapag ginawa nyo ito, ako ang papatay sa inyo. No. Ang sabi ng Scripture, yung pagkain nyo nito, yung paglagpas ninyo sa boundary, yun ang papatay sa inyo spiritually. Ibig sabihin, yung boundary na yan na sinasabi ng Lord na huwag nyong kakainin is actually a protection kay Adam and Eve against death. Yun nga lang, we don't usually see it that way. Madalas kapag may mga boundary sa buhay natin, akala lagi natin, parang may wini-withhold o may mga bagay na ayaw iparanas ang Panginoon sa atin. Naalala ko, 5 years ago, nung tayo po ay dumaan sa isang pandemya. Siguro, pag pinapanood nyo ito 10 years ago, medyo matagal na sigurong panahon yun. Pero kami ngayon, medyo fresh pa sa amin 5 years ago, na yung gobyerno, because of the pandemic ng COVID-19, ay nagbigay ng boundary, no? Na merong tinatawag noon na quarantine borders. Ibig sabihin, ito yung mga pwede mo lang puntahan at ito yung hindi mo pwedeng puntahan para ma-prevent ang bansa na kumalat pa ang pandemya. Pero syempre, lahat ng tao may sari-sariling kagustuhan. At hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi po pwede na yung gusto ko ay maapektuhan ng gusto ng gobyerno. Bakit ako ikukulong ng gobyerno rito? Pinaparusahan ba ako ng gobyerno? Bakit niya inaalaw na magstay ako sa sarili kong bahay? Hindi punishment yung boundary. Yung boundary, yun ay proteksyon ng Panginoon, proteksyon ng gobyerno para hindi tayo magkalat o makahawa, hindi tayo mahawa ng sakit na epidemya. So napakahalaga po ng boundary sa ating buhay. In fact, itong concept na ito ng text natin ay ineko ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Ulitin-uli natin yung text. Ang sabi ni Apostle Paul, I am allowed to do all things. Pag sinabi mong you're allowed to do all things, ibig sabihin yan, everything is permissible. Pero dinugtungan niya, lahat permissible but not everything is good for you. Even though you are allowed to do it, ang sinasabi ni Apostle Paul, it's hard to stop when I know I should. I must not become a slave to anything. So ibig sabihin, alam ni Apostle Paul, maaaring sabihin ng taong, pwede ko yang gawin. At maaaring sabihin mo talaga, pwede naman talaga, pero makakabuti nga ba talaga sa atin? So, kung kailangan ng boundary sa ating buhay for us to determine what choice to make, ang tanong, ako ba dapat ang magsiset ng boundary? O ikaw ba dapat ang magsiset ng boundary? No, the Bible is very, very clear to us na ang nagdidetermine ng boundary is God Himself. Ulitin ko lang, life boundaries are necessary. Importanteng may mga boundary tayo kasi yung mga choices natin ay may potential na maghatid ng kaligayahan o kalungkutan sa ating mga buhay. So instead of asking, pwede ko bang gawin to? Pwede ko bang gawin yan? Ang sabi ni Apostle Paul, pwede naman siguro, pero hindi lahat beneficial. Kung titignan nyo ang 1 Corinthians, parang corrective letter yan. Isinulat po yung buong 1 Corinthians na yan, parang in essence, i-correct ang ating behavior at maging yung ating doctrine. Nga sinasabi ni Apostle Paul, pwedeng sinasabi ninyong mga taga-Korinto na pwede nyong gawin ang lahat. Pero ang tanong, wise bang gawin yung mga bagay na ito? Kasi hindi porket naisip ninyo, hindi lahat ng idea ay ideal. Hindi porket naisip natin, parang gusto kong gawin to. Ang tanong, ideal ba yan? Yan ba ay inalaw ng Panginoon na magawa mo at design ka ba dyan? Is it wise? Is it beneficial? Is it profitable to you? May mga bagay ho kasi na hindi kasalanan pero posibleng nagli-lead sa kasalanan. Yun siguro yung sinasabi ni Apostle Paul na, sige gawin mo, pero teka lang, permissible? Yes, pero makakabuti ba sa'yo? Is it wise for you to do that?
At maaaring noon, iba ang kanyang specific na ipinagbabawal o wina-warning sa mga taga-Korinto. Pero ngayon siguro magandang tanungin, yung pag-i-stay ba natin ng gabi at nag-i-scroll tayo sa social media, kasalanan ba siya? Marahil hindi, pero posibleng magdulot at mag-lead sa isang kasalanan. Yung isolation, maaaring hindi naman kasalanan, pero if you keep yourself always isolated, it could lead to sin. Procrastination also. Hindi naman kasalanan, pero it could lead to sin. Online games, for example. Hindi ako against yan, ha? Pero posibleng hindi nga siya kasalanan. Pero kung magiging addicted tayo rito, it could lead to sin. Yung pagbabasa ho natin ng mga latest chika, no, sa social media, maaaring binabasa mo lang naman siya at sinasabi mo, hindi naman ako yung mismo nagchichismis. Posible. Pero posible rin na habang binabasa mo siya, naglilid ka sa pagiging judgmental, naglilid ka na husgahan yung personality o yung aksyon ng isang tao. So instead of asking, pwede ba to o pwede ba yan? Pwede ba ang kiss? Pwede ba ang holding hands? How far is too far? What is the boundary? Again, the big question should be, is it wise for you to do it? Magpapatato ba ako? Iinom ba ako ng wine? Kakain ba ako ng baboy? Is it a sin? Kailangan ba? Dapat ba? Pwede ba? When I say yes, pag sinabi ko, sige gawin mo, pwede sabihin mo, sige gagawin ko. Pero kapag sinabi mo, pastor na no, o sige hindi ko na rin gagawin. So si Pastor Stephen ba dapat ang mag-determine kung ano ang dapat at hindi dapat gawin? No. Let the Word of God govern your decisions. So the right question is hindi lang bawal ba o hindi. How far is too far? Ano ba ang boundary? Magandang tanungin din, is it good for you? Is it good for me? Does it bring me peace? Does it bring me joy? Because ang alam ko lang, na yung pamamaraan natin ay hindi laging naghahatid ng kapayapaan. Yung decision natin ay hindi laging nagbibigay ng kaligayahan. Pero God's way is always the right way. God's way will always bring peace. It will always bring joy. It will always bring deliverance. And it will always bring miracles in our life. In fact, the truth that I want all of you to be reminded today is that kapag ka nagsabi ka ng no sa boundary, meaning inayawan mo, hindi mo in-exercise, hindi mo prioritize, hindi mo binigyan ng premium ang boundary, when you say no to boundary, you say yes to bondage. Mas lalo tayong nafo-fall into bondage dahil dito. Naalala ko ang nation of Israel, nung sila ay palayain ng Panginoon mula sa Egypt, papunta sana ng Promised Land. Nung sila po ay nandun na po sa paanan ng Mount Sinai, si Moses po ay nagpaalam na aakyat ng bundok to spend time with the Lord. Kasi naniniwala tayo based on what we've read na nung nag-spend si Moses ng 40 days and 40 nights, ay natanggap po niya yung 10 Commandments at yung instruction papunta po sa tabernacle. Pero alam naman natin ang storya. Habang si Moses po ay nandoon sa taas ng bundok, ay naging impatient ang nation of Israel na ang tagal-tagal ni Moses doon sa ibabaw ng bundok. At dahil matagal si Moses na kanilang leader na nandun sa ibabaw ng bundok, yung kanya tuloy kapatid na si Aaron ang pre-measure ng mga nation of Israel kasi sinasabi nila, mag-create tayo ng Diyos na pwede nating makita. Siguro dahil ang Diyos invisible, naghahanap sila ng visible representation of the God that delivered them from the nation of Egypt. Anong nangyari? Alam naman natin ang nangyari sa scripture, na pressure itong si Aaron at binigay niya, nag-give in siya rather, doon sa pressure ng nation of Israel, kaya siya mismo ang naging tagapanguna, no? Para mag-create ng guyang ginto o golden calf. At nung na-create na yung golden calf na yan, ang sabi ng scripture yung mga nation of Israel, nung tinitignan nila yung golden calf, sabi nila, ito yung Diyos na nagligtas sa atin mula sa pag-alipin ng mga Ehipto. Which is obviously not true kasi si Lord, si Yahweh ang nagligtas sa kanila. But since they are looking for a visible representation, akala nila yung golden calf ang nagligtas talaga sa kanila. So nung bumaba si Moses, galing sa 40 days and 40 nights na fasting, pagbaba niya, nakita niya yung party-party nitong mga taong ito na pinangunahan pa mismo ng kanyang kapatid. And he was furious. He was so angry na sa sobrang galit ni Moises, nabasag niya po yung 10 Commandments, yung tablets of stones. So technically, if you think about it, Moses is literally the first one to broke the law, literally.
At dahil sa galit niya, sinunog niya yung kanilang idol, kinonfront niya ang kanyang kapatid na si Aaron, and then ang sabi niya, pumili kayo ngayon, kayo ba ay sa Panginoon o kayo ay hindi sa Panginoon? This is a moment that was defining the line of loyalty. Si Moses mismo, nagbigay siya ng boundary. This is a spiritual dividing line. Hindi po pwedeng neutral kayo. Kailangan yung pumili ng side. At alam nyo, ang sabi ng scripture, may mga tao na mas pinili ang golden calf. May mga Levites and 3,000 of them. Listen, 3,000 people, Levites, mas pinili nila ang golden calf kesa sa ating Panginoon. And you know what happened? Because they chose the golden calf, those 3,000 people died that day. Pero ang tanong, si Lord ba ang pumatay sa kanila? No. Their death was self-inflicted. Dahil sa kanilang desisyon to choose the golden calf, yun ang naging consequences ng kanilang pagkamatay. Which I find it fascinating that day, 3,000 people died when the law was given by the Lord. Pero we all probably know the story of what happened in the New Testament. No, ang ating Panginoon ay muling nabuhay, and Peter, preached the very first preaching. You remember that? In the very first Sunday service, ang sabi ng Bible, because Peter spoke, 3,000 people got saved. Now notice, nung bumaba ang law, 3,000 people died. Pero nung bumaba ang Holy Spirit, doon sa pamamagitan ng preaching ni Peter, 3,000 people got saved. Because they made a choice, they died as a consequence of that choice. So ang tanong, if we will make a choice, yung choice po ba natin, yung boundary na ating isiset, yan po ba ay makakatulong para magampanan po natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay? Hindi naman po kasi po pwedeng walang boundary. Kaya ang sabi po ni Moses, kailangan niyong pumili. Kayo ba ay sa Diyos o kayo ay dito sa guyang ginto? Kasi alam niyo po, yung buhay na walang boundary, para kanyang tumalon at nag-skydiving na wala kang parachute. O hindi po pwede. Kailangan magkaroon ka ng desisyon mismo na ikaw pipiliin mo na hindi lang maglingkod, kundi piliin talaga ang Panginoon. We cannot neglect setting a boundary for our life. Ang sabi po mismo ng Proverbs chapter 13 verse 18, the one who neglects discipline. Kung wala kang disiplina, kung wala kang pipiliing boundary, you will end up in poverty and you will end up in shame. So let me ask you again a question. Tayo po ba ay magsiset ng boundary to choose the right thing? How? Let the Word of God govern your choice. Let the Word of God govern your decision. Maging sa mga taong sasamahan mo, papanoorin mo, papakinggan mo, kailangan maging mapili po tayo dito. Make boundaries about your association. Hindi po kasi ako ang makakapili kung sino yung inner circle na makakabuti para sa iyo. So let me ask you a question. Friendly advice lang naman. Sino ang mga counselor sa iyong buhay? Sino-sino ang mga inner circle ng buhay mo? Sino yung mga taong tinatanong mo kung kamusta ka na at nagtatanong sa iyo, kamusta ka na? Kamusta devotion mo? Mga taong magsasabing hindi na tama yan. Are you surrounded with people that will help you discover and will help you find your purpose? Pastor, pinapasaya niya ako . Posible naman talagang masaya kayo. Pero ang tanong, tinutulungan ka ba niya sa purpose mo? Kasi hindi naman tayo papayag na para lang tayong naglalaro sa theme park, sumasakay tayo sa Ferris wheel, masaya tayo pero wala tayong napuntahan. Tumatakbo sa treadmill, napagod pero wala kayong napuntahan. We must set a boundary. Kasi ang tunay na taong nakakaranas ng kapayapaan at kalayaan, yun yung mga taong may magandang boundary sa kanilang buhay. In fact, parang kung iisipin mo, teka lang, kalayaan pero may boundary? Parang ang gulo tignan, ang gulo pakinggan. Pero sa totoo lang po, yung tunay na kalayaan, yan yung dapat nagbibigay sa'yo ng abilidad para magsabi ng no. Kasi kung hindi mo kaya magsabi ng no, hindi ka talaga malaya. Diba? If you cannot say no, alipin ka. Diba? So, kailangan kahit malaya ka, may kalayaan ka ding magsabi ng no. Hindi ka lang yes ng yes sa lahat ng bagay. At kapag marunong ka magsabi ng no, nagde-define ka ng boundary sa iyong buhay. Alam niyo mga Christians, unfortunately, especially tayo mga Kristiyano, we struggle with boundaries in our lives. In fact, pakiramdam ko meron tayong mga boundary issue. Pakiramdam ko meron tayong mga boundary problems. At kung iisipin ninyo, I don't want to sound judgmental, pero kung iisipin ninyo,
Buti pa nga yung bakuran may boundary. Pero minsan ang buhay natin wala. No? Buti pa nga yung kamay natin. Minsan hugas tayo ng hugas, nilalagyan pa natin yan ng sanitizer, pero posibleng ang puso natin ang gigitata na kasi hindi natin hinahayaan na ang Diyos ang magbigay sa atin ng maganda. Kumbaga parang iset natin yung boundary para ang Diyos makagawa talaga sa ating buhay. Gusto kong i-encourage kayo, don't just make a decision, make a quality decision. Kung ang ating Panginoong Hesus mismo ay marunong magsabi ng no sa abuse, sa injustice, sabi niya no sa entitlement, no sa pride, no sa manipulation, we must also, as a Christian, as a sons and daughters of God, we must learn to say no. Ang mga routine natin na pangit, ang mga patterns natin na pangit, alam niyo po, kaya nag-i-exist madalas siya, is because we don't set boundaries for ourselves. And because we don't set boundaries for ourselves, we became trapped, no, doon sa ating vicious and unproductive cycle. We must set a boundary. Maging sa oras natin, you must set a boundary for work, for your family, set boundaries on your thoughts, sa katawan mo, sa relationship in your life, no? At kapag nag-set ka ng boundary, syempre, matututo ka talagang magsabi ng no sa maraming bagay at magno-no ka sa ibang tao. Pero minsan, pag nagsiset ka ng boundary, may mga taong hindi magugustuhan yung boundary mo, may mga taong i-judge yung boundary mo, may mga taong magiging critical because of your boundary, pero your purpose is accomplished outside your comfort zone. Kung hindi mo gagawin itong bagay na ito early on in your life, posible itong magdulot ng mas malaking problema in the future. I know, mahirap mag-set ng boundary. May mga pinapagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo gusto. May mga pagtawag ang Diyos sa atin na parang pakiramdam mo unrealistic. Tatawagin kanyang mag-preach pero bulol ka. Tatawagin kanyang mag-lead pero mahiyain ka. Parang, Lord, unrealistic po yata yun. At minsan uutusan ka ng Panginoon na gawin ang isang bagay na pakiramdam mo imposibleng gawin. Your flesh will try to tell you, you cannot do it. But, kahit hindi mo gustong gawin, kahit unrealistic, kahit pakiramdam mo hindi mo kaya, napansin nyo ba that there is something inside of you that will enable you to do these things? Bakit? Yun ang design talaga ng Panginoon sa iyo. So, ibig ko sabihin, hindi lahat ng gusto at ibig ng iyong puso, yun ang iyong gagawin. Hindi lahat ng gustong sundin ng iyong puso, susundin mo. You don't have to say yes to every opportunity. We must learn to say no. Learn to say no. Maraming pong salamat for today, and I hope na marami po kayong napulot. Please do not forget to like, share, and subscribe. Maraming pong salamat. See you again in the next podcast.